A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay dumakila at tayo ay lumuwalhati sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng bagay na meron tayo ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, alhamdulillah, ito po ay pag-aaral natin inshallah Subhanahu wa Ta'ala ng ating Arabic ng Quran po, inshallah. So nawa ay meron tayong mapapakinabangan sa araw na ito o sa gabing ito, inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. I think, wait lang. Yan. So, ay, meron nang pumasok. Assalamualaikum. Ya Muele. Sandali lang po ha, iayos ko lang yung screen, Okay. So yun po yan. I think okay. So, inshallah mga kapatid, ating pag-aaralan ngayon ang ating Arabic. Inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, ya Abu Amwele. Ya Absal. Musta ka? Pwede ka pa magsalita kung okay yung natin audio? Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Ang hina ng mo. Wait lang ha. Ayusin ko lang yung audio. Sobrang hina. Okay lang. Sige nga, assalamualaikum. Salita nga. Wait lang, bakit ganun? Select a device. Wait lang. Okay. Salita nga. Hello, mic test. Okay. Hindi nag sound na anumang sound. Walang sagarat, wala. Malinaw na malinaw. Alhamdulillah. Okay, good. Okay. Wait lang po ha. Saan ang iba? Hindi ko alam kung saan yung iba. Pero bago lang kasi papasok lang ngayon. Kaya gano'n. Hindi masyadong pero walang okay lang yung boses. Sa Zoom lang ha, pero malinaw sa Zoom. Malinaw sa Zoom ha? Hmm. Okay, good. Wait lang po. Tayyib. Ang hirap kasi pag ako lang yung director, ako na lahat. Itong chat sa itong kanta. Sayaw. Okay. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, inshallah ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Quran. So ito po ay Quran recitation ng mga short surah at sinimulan po natin from the last surah. Ito ang Suratul Nas hanggang sa pa-backward po tayo hanggang sa nakarating tayo sa Suratul Al-Bayyinah, which is nung mga nakaraang week, Suratul Bayyinah yung ating naitalakay, di ba? Then sa pagkakataon na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam ay pag-usapan natin o italakay natin ang Suratul Al-Alaq, kasi ang Suratul Qadar
I think ito po ay nakuha na natin sa nung Ramadan pa, noong pandemic. So kaya naman nilaktawan ko ang Suratul Alaq at nandito tayo ngayon sa Suratul Qadar at nandito tayo ngayon sa Suratul Alaq. Okay? Suratul Alaq. So hopefully inshallah ay ating makuha ito inshallah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, so meron po tayo ngayon, tumatanggap po tayo ng Zoom sa ating mga kapatid na gustong sumali sa Zoom. Nandito po sa caption nakalagay po ang meeting ID at saka password. Okay, direct link po ay meron din. So sino man ang gustong sumali sa Zoom, wala pong problema inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ating iano ngayon yung ating ipapaskill. Ayun, meron na. Merong sumali din. Okay. So ito po yung ating, sa inyong screen po, yung ating Zoom meeting ID at saka password. Yan po yan. So sino mang meron ng Zoom ha? Yan po yan. So inshallah subhanahu wa ta'ala, sa pagkakataon na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ating itatalakay ang Suratul Alaq. Paano yung pagbabasa nito at the same time ay kasama ng tajwid explanation. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, pag iliglan kayo sa mga nasa Zoom ngayon, walang problema na kayo ay sabihin natin maghintay muna kayo habang hindi pa natin natapos. Actually, inating kayang tapusin ito, yung Suratul Alaq, na ipaliwanag ang mga detalyado, ang mga papaano yung pagbabasa. At kukuha lang tayo siguro ng, kalahati. Ngayon siguro, then, mag-i-entertain tayo ng mga kapatid natin na gustong sumali sa Zoom, na nasa Zoom ngayon, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Then, kung gusto man ka na, gusto nyo pumunta, mayroon kayong dalawang option, either sa Zoom, o di naman kaya sa, sa ating StreamYard. Walang problema. Lahat yan ay gagawin natin para lamang kayo ay, sabi nating, maka-join ika nga. So, ipapadala ko po yung link sa StreamYard at ipopost ko po dito sa ating comment section. Okay? Yan po yung ating link ng StreamYard po. Then, diretso ko na agad kayo kasi dalawa yung nag-operate ngayon. OBS at saka StreamYard at saka Zoom. Lahat-lahat na. Para lamang sa presentation na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yan, meron mga nasa Zoom pumapasok na. Mamaya, i-highlights natin dito sa screen natin yung mga nasa Zoom, inshallah. Pagkatapos natin mag-explain dito sa Suratul Alaq. Okay, umpisahan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okay, merong wait lang po ha. Sandali lang po. Diba na okay lang? Yes, yung mga nasa Zoom ha, maghintay lang po kayo ha. Makinig lang po kayo na mabuti dyan. At kumuha kayo ng mushaf po ninyo. Para sa ganun ay sabihin natin ay mamaya pag kayo ay tinawag na, at least ready na pong lahat inshallah subhanahu wa ta'ala. Magbabasa na lamang kayo inshallah. Okay? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So dito ating unang ipapaliwanag muna ito. So dito mapapansin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan po ay hamzatul wasal. Ang tawag po diyan is hamzatul wasal. So ang rules ng hamzatul wasal ay kapag mayroong word or letra na naunahan dito tapos tuloy-tuloy ang pagbabasa ay magiging walang kwenta sa pagbabasa. Hindi siya babasahin. Subalit kapag nag-uumpisa sa kanya ay magkakaroon siya ng pakinabang o kwenta. Kung kaya halimbawa sa case na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa case na ito, walang duda ay mayroon siyang halaga pagdating sa pagbabasa. Kasi nga
lalo pat ang kasunod ay qaf, ang qaf na which is sakina or sukun, di ba? So hindi mo pwedeng basahin ang di na o qaf ng sukun din, no. Kailangan umpisahan mo sa hamzatu al wasal. So since na kasi may mga bakit naging ikra yan? Bakit siya nagiging may mga nagtatanong kasi bakit siya kasra? Bakit hindi siya fatha at bakit hindi siya dhamma? Sa kadahilanan po, kasi po ito po ay fi'lul amar. Ibig sabihin ng fi'lul amar is imperative verb. Ang ibig sabihin ng imperative verb, ito ay pautos na pandiwa. Na kung kaya, kapag ito ay pautos na pandiwa, ibig sabihin dito ay sa word na qara'a, qara'a yaqra'u, ang pautos ito ay iqra. Okay, hindi ukra at hindi tinatawag na sabihin natin ay akra. Pagkus iqra. So meron tayong nasa ating StreamYard, mashallah, ay so meron tayong ngayon nag-ooperate dalawa sa StreamYard at saka sa ating Zoom. Malinaw? Okay, so kayo ay comfortable sa pumasok sa Zoom, walang problema. Pag kayo naman ay comfortable na pumasok dito sa StreamYard, walang problema inshallah. Okay? So iqra. So dito kaya naman iqra, kaya naman nagiging kasra ito dahil because of the imperative verb ng qara'a, yaqra'u, iqra. Malinaw? So iqra. Now, so yun po yan. So ito ay gagawin natin kasra. Gagawin natin siyang tinatawag na kasra. Then, next letter ay walang iba kundi ang qaf. Alam natin ang qaf dyan ay sakina, sukun. So, since na ito ay sukun, ang qaf ay mula sa mga litra. Tandaan po natin, ang qaf ay mula sa mga litrang makapal. Ano man ang haraka nito. Kasra, fatha, dhamma, at maging sa sukun ay makapal ang qaf. Okay, makapal ang tinatawag na qaf. So, pangalawa na katangian ng qaf ay bukod sa ito ay makapal na litra, ay ito ay kalkala. Okay? So, i-apply lamang ang kalkala kapag sukun ang mga litrang kabilang sa kalkala. So, therefore, ito ay kalkala. So, ano ibig sabihin ng kalkala? Bouncing or vibrating letters. Malinaw? Yung tumatalbog na mga litra kapag binabasa mo siya ng tuloy-tuloy. Malinaw? At the same time, yun ang pangalawa. So, makapal ang qaf, then kalkala. Then, pagdating sa usaping kalkala dito, alam natin na lagi kong sinasabi at lagi kong pinapaliwanag na ang kalkala ay may mga stages po yan. May 3 stages ang kalkala. Mayroong kubra, mayroong wusta, at mayroong sugra. Ibig sabihin, mayroong maximum, mayroong medium, at mayroong tinatawag na minimum. Okay? Na kung kaya, ang case po dyan ng kalkala ay minimum po. Sapagkat ay nasa gitna siya ng isang word at tuloy-tuloy ang pagbabasa. Na kung kaya, ito ay minimum kalkala. Kalkala, sugra. Little kalkala. Malinaw? Na kung kaya, paano basahin? Iqra. Iqra, yan po yan ha. Next letter ang tinatawag na ra. Ang ra, alam natin yan. Bakit mawawala siya? Ang ra, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, sandali lang po ha. Ang ra ay, sabihin natin ay, may isa sa mga katangian ng ra, ng litrang ra. Ang ra ay, ito ay maaaring magiging mufakham, at maaari magiging murakkak. Ang ibig sabihin, sometimes ang ra ay makapal, sometimes ang ra ay manipis. So, ang tanong, kailan ito magiging makapal at kailan ito magiging manipis? So, depende yan sa haraka. Depende yan sa tinatawag na haraka. Kapag ang haraka ng ra ay fatha or dhamma, nagiging makapal ang ra. Katulad dito, fatha ang haraka ng ra na kung kaya makapal. So, iqra. Okay, iqra. Ninaw? So, malinaw po yan. So, iqra ra. So, dapat pag kayo ay nag-articulate ng litrang ra, ng harfu ra, kinakailangan ay maayos siya. Ra, hindi ra. Hindi siya ra at lalong hindi ra. Okay? Kasi ra, ya man. Sa Bisaya, ya man. Ayaw pag ya. Okay? Bagos kasi wala may ya sa Quran, wala may ya sa Arabic, wala may ya. So, dapat sa Arabic kasi lahat ng mga pagbigkas ay sabihin natin ay walang 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 o, kundi i. Okay, parang matigas talaga, nina. So iqra. Okay. Iqra. So yun po yung tamang sabihin natin ay
pagbanggit ng letrang ra. Na, of course, ang kasunod ng ra ay walang iba kundi ay ang hamza. Ang hamza dyan, madadamay siya sa pagiging makapal. Kasi ito yung mga letrang minsan magiging makapal, minsan magiging manipis. At isa nga po rito ang hamza. Ang hamza ay madadamay siya sa which is hamza or tinatawag na alif. Okay? Ang alif ay minsan magiging makapal at minsan magiging manipis. Katulad din ng hamza. Dito. So dito, nagiging makapal at nagiging manipis ang hamza dahil sa pagiging makapal ng tinatawag na ra. So nadadamay ang hamza dito dahil sa ra. Na kung kaya, iqra. Okay? Iqra. Okay. Iqra. Yun po yung tama. So po hindi ikra. Lalo hindi po yan ikra ha, kundi iqra. 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 Okay? Iqra. Now, take note ha, yung una is, ito ay kasra, i. So, hindi i. Dapat manipis yun. I. Iqo. Then, makapal, iqo. Iqra. Yan po yan. So, iqra bismi. Okay, now, sunod na letra ay walang iba kundi ang ba. Ang ba, of course. Ba, tapos, kasra. So, ba, kasra, b. So, b. At yung dito, makikita after ng sabihin natin, after ng bajaan ay merong alif. Yan po, ang tao po dyan is hamzatul wasal. Hamzatul wasal. Okay? Ang ibig sabihin ng hamzatul wasal ay hindi magkakaroon ng kwenta sa pagbabasa kapag ito ay may nauna sa kanya at tuloy-tuloy ang pagbabasa. Katulad, gaya nito, bismi. So, hindi mo pwedeng basahin yung alif dyan. Okay? Hamza, alif, ayon sa mga ulama ay parehas lang. May mga ibang mga ulama sa ibang pagkakataon ng hamza ay iba sa alif. May mga ibang pagkakataon na ibang alif sa hamza. At may mga ibang pagkakataon na parehas lamang sila. So, ito ay conflict sa mga scholar na mga nahwiyun o kaya mga lugawiyun. Okay? So, iqra bismi. Now, bismi. So, therefore, since na ito ay walang kwenta po dyan, so gawin natin siyang x. Magkukulik tayo ng x ngayon, ha? So, wala pong kwenta yan pagdating sa pagbabasa. So, next letter tayo. Then, ba. Okay? Ba, kasra, sin, sukun, bis. So, yan po ay sukun dito na bis. Iqra bis. Iqra bis. Then, next letter ay walang iba kundi ay mim, kasra, mi. So, bismi. Iqra bismi. Okay? Iqra bismi. So, pwede kayong gumaya kahit nasa bahay kayo, nanood kayo, pwede kayong gumaya. Iqra bismi. Then, next letter ay walang iba kundi ang ra. Ang ra ay merong fatha. Ra, fatha, ra. So, tulad ng sinasabi, ulitin ko ha. Kapag ang ra ay fatha, nagiging makapal ang ra. Okay? Iqra bismira. Now, ra, fatha, ba, shadda, rab. Okay? Meron na. So, ba dito kasi yung kasunod na ba, shadda, rab. Then, ba, kasra, bi, rabbi. Now, ba, kasra, bi, rabbi. So, iqra bismi rabbi. Okay. Then, next letter ay walang iba kundi kaf, fatha, lam, shadda, kal. Okay? So, iqra bismi rabbikal. Now, dito, maano po yan, sabihin natin ay, mawawalang kwenta yung po dyan, yung alif po dyan. So, mayroon na tayong dalawang x, malinaw. So, hindi pwedeng tinatawag na basahin yan. Then, kasunod dito, no. May nagtanong sa akin. Ulitin ko lamang ito, ha. Yung alladhi. Ang word na alladhi, ulitin ko lamang ito. Kasi, mayroong nagtanong sa akin na, I think, estudyante sa ating private message, kung ang alladhi ba ay kabilang sa huruf asyamsiya. Kung kabilang ba sa huruf syamsiya. Ang masasabi natin dito, yes, kabilang ito sa tinatawag na huruf syamsiya. Sabi ng mga ulama. Kasi ang original po niyan is al plus ladhi. Okay? So, takhfifan li al plus ladhi ay ginawa nilang shadda, ginawa nilang single yung lam, okay, sa form, subalit merong shadda. Yun po yan. So, al-ladhi. Gaya ng al-lati. Al plus lati equals al-lati. Yun po yan. So, kung kaya, kabilang siya sa mga halimbawa ng huruf asyamsiya. So, yun po yan, ha? So, yun po yung sabi ng ating mga ulama. Ng mga ulama ulagawiyin. So, iqra bismi rabbikal. Next letter ay walang iba kundi is lam fathala.
So, iqra bismi rabbikallah. Okay. Next letter ay walang iba kundi ay dhal, kasra, dhal, kasra, tapos siya, sukun, the. So, mayroon siyang pahaba, the, alladhi. Okay? Iqra bismi rabbikalladhi. Ulitin natin ha. Iqra bismi rabbikalladhi. Okay, so mahaba yan. So yun po ay meron siyang mad tabi'i, ladhi. Okay, magpapahaba ka ng hanggang dalawang segundo o dalawang beats, dalawang counts, dalawang harakat. The next letter ay walang iba kundi ay kha, fatha, kha. Okay, kha. Now, pakatandaan natin. Ang kha ay katulad ng qaf dahil sila ay parihong makapal. So, ang kha ay makapala, kha, kha, kha. Ang tamang niyan is kha. Okay, hindi mo masyadong ibubuka ng todo ang iyong bibig na kha. Para bang ikaw ay susubo, hindi po ganoon. Kundi ay kha. Parang gumaganon yung niya, yung form ng bibig niya. Kha at hindi kha. Malinaw? Kasi pagdating kasi sa bibig at saka sa dila, na kung saan ay pag ginabago siya, na iba yung form ng pagbigkas ng letra, maiiba po yung tinatawag na sabihin natin ay pagbabasa, maiiba po yung tunog. Ganun po yan. Okay? So, kha, so, iqra bismi rabbikal ladhi kha. Then, next word, Alex, letra ay walang iba kundi ang lam, fathala, khala, khala. So, ang makapal ang kha, manipis ang lam. So, khala. So, wag mong idamay ang lam sa pagiging makapal ng kha. Halimbawa, sabihin mo, kholo. Kholo. Okay, mali po yun. At lalong wag mong idamay din ang kha sa pagiging manipis ng la. Bagos, khala. Okay, hindi pwedeng khala at hindi rin pwedeng kholo at ang tama is khala. Okay? Khala. Yun po yan. Then, of course, last letter sa aya na ito, ang qaf, fatha, qa. Okay? Qaf, fatha, qa. Khalaqa. Khalaqa. Yan po yan. Khalaqa. So, ulitin natin na ang qaf ay makapal, ang qaf. Maninaw, laging makapal. Ito yung mga huruful mufakhama daiman. Ibig sabihin, palagi ang makapal, anuman ang kanilang kalagayan. At isa na nga po dito, ang qaf at saka yung kha. Maninaw? So, since na tayo ay hihinto po dyan, kasi ang sunan ni Prophet Sallam, every ayah siya ay humihinto sa pagbabasa. Tumitigil sa pagbabasa bago niya ipagpatuloy. Okay? So, every ayah po yan. Pinuputol-putol niya yung pagbabasa every ayah. Na kung kaya kapag ito ay pinutol mo siya, gagawin natin siyang tinatawag na sukon. Kasi yan ang rules. Okay? Hindi mo nababasahin ang dulo ng haraka, hindi mo nababasahin yung haraka ng dulo ng salita kapag hihinto ka. Okay, so khalaqo. Now dito, since na ito ay hihinto ka, so anong sabi natin? Kapag ang kaf ay naging sukon, ay papasok siya sa rules ng kalkala. Okay? Papasok siya sa rules ng kalkala. Pero subalit sa case na ito, hindi na siya kalkala sugra. Hindi katulad dito sa una, kalkala sugra, iqra. Yan po ay kalkala sugra. Subalit sa case na ito po ay kalkala wusta. Ibig sabihin, middle kalkala. Okay? Ibig sabihin, medium kalkala. Nasa panggitnang kalkala. Kasi nga po ay, paano malaman natin ang gitnang kalkala? Kapag ang mga letrang kalkala ay nasa dulo ng word at titigil sa pagbabasa. Okay? Titigil sa tinatawag na pagbabasa. Katulad nito, khalaqo. Maninaw. So, kaya man, i-apply ang middle kalkala o kalkala wusta. Samantalang dito kasi kanina, ay natatagpuan yung harful kalkala, yung qaf, nasa gitna ng word at tuloy-tuloy ang pagbabasa. Na kung kaya, sugra ang ibibigay natin kalkala. So yun po yan para for your information mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Yan ang unang aya po tayo. And then next aya po tayo. Okay? Kung ano yung sinasabi natin dito sa khalaqa, ganun din dito mga kapatid. Now, khalaqa. Subalit dito, pagdating sa case na ito, ay hindi na siya kalkala. Kasi nga, mayroon na siyang haraka at continue na ang pagbabasa natin. So, walang kalkala sapagkat hindi na siya, sabihin natin ay, hindi na siya sukun. Now, khalaqa, so malinaw, mapapansin po natin dito,
ay ang dalawa po diyan ang makapal, ang kha at saka ang tinatawag na qaf. Ang lam ay napagitnaan ng dalawang makapal. So, ang lam diyan ay manipis. So, khalaqa. So, wag napakaingat natin dito pag i-apply natin ng tajwid. Kasi bakit? Pag hindi tayo nag-ingat diyan, talagang madadamay ang lam sa pagiging makapal. At magiging ganito po yung kalalabasan. Khalaqa. Okay? Khalaqa. So, biro mo, nagiging makapal ang lam. Malinaw, nagiging makapal ang lam. Sapagkat ang lam, nagiging makapal lamang yan, pwede siya maging makapal kapag sa usapin ng lafzul jalal sa pangalan ng Allah. Malinaw, pero pag other than that, hindi magiging makapal ang tinatawag na lam. So dito mga kapatid, ang case ng lam dito ay manipis. Na kung kaya, khalaqa. Khalaqa. Hindi po khalaqa at lalong hindi khalaqa. Okay, lalong mali po yun. Malinaw? Khalaqa. So, kha, makapal. La, manipis. Qa ay makapal. Khalaqa. Okay? Hindi halaka ha? Halaka. Kundi khalaqa. The next, tayo sochi? Yung qaf dyan. Qaf, fatha. Qaf, fatha. Lam, sukun. Qal. Khalaqal. Malinaw? Khalaqal. So, mapapansin natin dito, ito ay, gagawin nating X, yung hamza to. Al-wasal po dyan. Dahil nga po ay, sabihin natin ay, okay? Dahil sa ito ay magiging walang kwenta pagdating sa pagbabasa. Then, next after ng lam sukun ay walang iba kundi ang hamza, kasra, nun sukun, in. Okay? Khalaqal in. Okay? Khalaqal in. Now, khalaqal in. Okay. Yan pa pag wala pang kadugtong. In. Okay. Next letter ay walang iba kundi sin, fatha, alifus sagira. Mayroon pong alifus sagira dyan sa... So sa ibig sabihin, since na ang sin ay mayroong alifus sagira, ay papahabain ang sin. Ito ay mad tabi'i. Okay? Sa... Maninaw? So dalawang beats po, dalawang counts po yan. Sa... Now, kapag ating umpisan sa una, khalaqal insa... Now, makikita natin dito, ang nun dyan, bakit ganito ang kulay ng nun? Sa kadahilan ng unang-una, ang nun dyan ay sukun. Okay? At pag ang nun ay sukun, ito po yung tinatawag sa tajwid na hakamun nun as sakina. Ang mga hukom at mga pambabatas ng nun na sukun pagdating sa tajwid. So, ang nun po dyan ay, ang case po ng nun dyan ay ikhfa. Okay? Ikhfa. Ang ibig sabihin ng ikhfa, yun yung hindi malinaw ang pagbanggit ng nun as sukun. Ay nakong kaya hindi mo pwedeng sabihin, khalaqal insan. Mali po yun. Kasi malinaw na malinaw ang pagbanggit ng nun as sukun. So, hindi po ganun ang case. Yan po ay ikhfa. Kasi pag malinaw, ang tawag po dyan is izhar. Okay? Izhar. Pero sa case na ito, yan po ay ikhfa dahil ang kasunod nun as sukun ay sin. At ang sin ay kabilang sa mga huruf al-ikhfa. Ibig sabihin, mga litrang ikhfa kapag naunahan ng nun as sukun or tanwin. Okay? Na kung kaya, pag ito i-apply ang ikhfa, khalaqal in, okay, para siyang mayroong ng sound, something ng sound. Yun po yung nasal sound. Dito lumalabas yan sa tinatawag na ilong, nasal sound, ang gunna. So, ulitin natin ha, ito yung lagi kong sinasabi. Kapag ang nun ay nasa kalagayan ng ikhfa, ano yung ating ibibigay? Ang ibibigay natin na karapatan niya ay walang iba kundi ay gunna. Okay? Gunna mga kapatid sa panampalatayang Islam. So ibibigay natin ang gunna dito mga kapatid. Na kung kaya khalaqal, yan po yung gunna. Okay? Yung nasal sound. Khalaqal, okay? Ang gunna ay mayroong dalawang uri. Gunna na kung saan ay mufakham at gunna murakkak. Ibig sabihin, makapal na gunna at saka manipis na gunna. So, depende kapag ang sinundan ng nun na sukun or tanwin ay mga litrang makapal, magiging makapal ang gunna. At kapag naman manipis na mga litrang sinundan ng nun na sakina or tanwin, ay magiging manipis ang tinatawag na gunna. So since na ang sin ay kabilang sa mga manipis na mga litra, na kung kaya ang gunna ay manipis din. Okay? So khalaqal yan po yan, insan. Okay? So gunna po yan ha, wag natin kaligtaan. So maraming nagkakamali dito actually. Malinaw? Gunna, at pag sinabing gunna, mayroong itong tinatawag na dalawang, sabihin natin na dalawang
beats. Okay? Dalawang pagpapahaba. Okay? Hindi pwede khalaqal insana. Magmamadali ka? So, wag kang magmadali. Dapat ibigay mo yung karapatan ng gunna. Khalaqal insa. Ganun po yan. Okay? The next letter ay walang iba kundi nun, fatha, na. Khalaqal insana. Okay? Then, next letter ay mim, kasra, nun sukun, min. Min. Okay. So, we have to observe carefully lagi kapag meron tayong nadadaan ng nun, sukun, or tanwin. Kasi, diyan po ang maraming rules ng tajwid. Ang nun, sukun, at saka tinatawag na tanwin. Okay? So, dito merong nun, sukun, min. Now, after ng min ay walang iba kundi ang ain, fatha, a. Okay, a. So, a. So, dito, since na ang kasunod ng nun ay kasunod ng nun na sukun ay ain, ang tawag po diyan ay izhar. So, dito mo na lilinawin ang nun na sukun. Min'a, min'a, okay? Khalaqal insana min'a. Ganun po yan, min'a. Hindi po min'a. Malinaw po yan sapagkat ang izhar ay walang pagpapahaba. Dire-diretso po yan. Hindi kagaya ng ikhfa ay mayroong gunna at pag may gunna, mayroon tinatawag na pagpapahaba na dalawang beats. Okay? Na kung kaya, malinaw ang pagbanggit ng min, ng nunas sukun sapagkat sinundan ng ain. Pangalawa, wala siyang tinatawag na gunna, walang pagpapahaba. Khalaqal insana min'a. Malinaw? Next letter ay walang iba kundi lam, fatha, la. La. Khalaqal insana min ala. Okay. Then, qaf, kasratain, qin. Alaqin. Alaqin. Okay? Alaqin. Subalit, since na tayo ay titigil po dyan, hihinto po tayo sa pagbabasa sapagkat yan po ay dulo ng aya. Therefore, gagawin natin ngayon, tinatawag na sukun, yung qaf. Na kung kaya, alaqo. Now, since na nagiging kaf ang dyan, excuse me. Okay, okay ba yung boses natin mga kapatid sa live? Kasi salita ko ng salita dito pero hindi pala yung sabihin natin yung ating sound. Paki-comment lang po sa mga kapatid natin kung okay yung live natin. May sound ba? O mayroon bang sumapi? Okay. So, mapapansin natin dito, kasi salita ko ng salita dito pero hindi pala wait. Okay. So, alaqa. So, ito ay gagawin nating sukun. So, anong sabi natin kapag ang kaf ay sukun? So, kalkala, di ba? So, ano ang stage ng kalkala dito? Since na ito ay nasa dulo ng word, so therefore, ang stage ng kalkala dyan ay wusta. Okay, ibig sabihin medium or middle kalkala. Okay? So, khalaqal insana min alaqa. Okay? Min alaqa. Yan po yan. Okay. Ulit natin sa umpisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Okay, yun po yan. Next aya po tayo. Now, dito mapapansin natin sa next aya muna tayo. Now, dito since na tayo mag-uumpisa diyan, kung ano yung sasabihin natin sa umpisa kanina, iqra, ganito din po yan. Kasi nga, magsisimula tayo diyan. Now, for instance, ay itutuloy natin ang pagbabasa from here to here. Paano basahin yon? Kapag ito ay tuloy-tuloy ang pagbabasa mga kapatid, so iris natin yan. Hindi natin siya gagawin sukun, syempre, kasi sapagkat tuloy-tuloy ang pagbabasa. So, hindi natin gagawin sukun ang kaf. So, mapapanatilihin natin ang kanyang tinatawag na kasratay na kin, di ba? Now, dito, mapapansin natin dito, yan po ay papaano basahin ngayon kapag ito ay tuloy-tuloy? So, ito ay challenge. Pero bago ko explain yan, tawagin natin si Absal. Absal, can you hear me? From Zoom? Yes, Ustaz. Yes? Absal?
Okay. Nakikita, mayroon kang mushaf dyan? O nakikita mo sa Sandali live? lang. O, nakikita mo sa live yung ano natin? Kuha lang ako sa cellphone. Ito. Okay. Makikita mo Okay. dyan is, di ba yung original na haraka ng kaf is kasratain, di ba? Alakin. Okay? Nakikita mo? Nasubaybayan mo? Now, kapag halimbawa tuloy-tuloy mong basahin yung alakin papunta sa pangatlong aya, sa simula ng pangatlong aya, papaano babasahin ng hindi kahihinto? Tuloy-tuloy siya from khalaqal insana min alaqin. Tapos dire-diretso siya. Papaano mo babasahin? Actually, hindi ko pa na ano yan kung isa lang yung parang na ano ko yung narinig ko lang sa mga audio itong ibang sura yon. Pero ito hindi ko alam to paano basahin, Ustad. Hindi mo alam. Okay? Pero try mo. Tingnan natin. Papaano basahin? Khalaqal insana min alaq. Okay. So magiging nun sukun. Hindi ko man, Ustad, wala akong idea pa. Wala ka pang Ano na idea. to? Okay, tingnan natin mahirap. yung mga kapatid natin na mga nasa Zoom ngayon. Okay, baka mayroong gustong mag-try. Sinong gusto pong mag-try sa inyo? O si Magfira, mashallah. Nag-hands up si Magfira. Okay, tafaddali, ya Magfira, paano basahin yan? Okay po. Okay po. Sa alak. Yes po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bali po tuloy-tuloy. Kunyari tuloy-tuloy mo basahin yung pangalawang ayat hanggang sa pangatlong aya. Sige po. Khalaqal insana min alaqin iqra. Ganun. Yes, Alaqin mashallah. iqra. Mashallah, tabarakallah. Okay, mashallah, nakuha niyo po. Ano po ang rules ng tajwid po dyan? Iltika sakinain. Mashallah, tabarakallah. Jazakillahu khair, mashallah, tabarakallah. Okay, syukran po. Mashallah. Ang tawag po dyan is al-iltiqa'u as-sakinain. Okay? Al-iltiqa'u as-sakinain. Mayroon nag-comment by Ali Ramalan. Pwedeng sumali sa inyo. Yes, you can join po. Nandyan po yung ating tinatawag na Zoom meeting ID password kung sa Zoom kayo pa sa pasok. At nandyan po sa comment section yung ating tinatawag na StreamYard. Link ng StreamYard kung sa StreamYard kayo papasok. Okay. Yes to po. Yan po yung tinatawag na iltiqa'u as-sakinain. Ang ibig sabihin ng iltiqa'u as-sakinain ay ang dalawang suko na magkasalubong or nagkatagbo. So, ang rules ng iltiqa'u as-sakinain, okay, isa sa mga rules ng iltiqa'u as-sakinain, sa case, especially sa case dito, mga kapatid, so, now, at paano siya naging iltiqa'u as-sakinain, ustads? Nasamantalang yan ay tinatawag na sabihin natin, yan ay tanwin, yan ay kasratayin. Paano? Saan dyan yung dalawang suko na magkasalubong dyan? Now, ang dalawang suko na magkasalubong dyan, I will tell you, ito yan. Actually, ito yung tinatawag na kasratayin, yan ang unang sukon. Pangalawa, yung tanwin. Pangalawa, yung tinatawag na hamzato. Okay, si Muhammad Bantas, mali. Pangalawa, yung ating tinatawag na hamzatu al-wasal. Okay? Hamzatu al-wasal. Muhammad Bantas, assalamualaikum. Andito ka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ustad, pwede mag-try? Yes. Mamaya, tapusin ko lang muna ito. Tapos isa-isa ko kayo, inshallah. Alright, but anyway, pakipin yung comment ko doon sa live, doon sa, since na admin ka naman, pakipin yung yung comment ng link ng StreamYard doon sa comment sa page. Jazakallahu khair. Okay, Ustad. Para maano ng mga kapatid natin. Okay. So yun po yan. So yan po yung Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.